sa aming pusong masaya na nagbibigay sa Diyos na siyang may-ari ng lahat ng mga bagay sa buhay po namin. And we cannot claim it on our own, Panginoon. Ang lahat ng resources na meron kami, hindi po namin ito pinagpaguran, hindi po ito pinagsikapan sa aming sariling kakayahan lamang o lakas. Pagkat ang lakas at kakayahan na meron po kami ay nanggaling sa iyo, Diyos. At marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin yung karapat-dapat, the best offering that we can give to you, Lord God. Kung paano ang tatlong pantas, the three wise men, when they heard that a baby in a manger was born in Bethlehem, they bring gold, frankincense, and myrrh. They do not ask something on that baby, but they offer it to the Lord. Ganon din po kami, Panginoon. We are not here inside the church dahil meron kami, ano bang mapapala po namin, ano bang makukuha namin, but we are here on earth, on church, Panginoon, para i-offer yung buhay po namin, yung oras po namin, yung panahon po namin, yung kalakasan po namin, magiging pag-ibig namin sa iyo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami to be an example of giver following Jesus Christ in our lives. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo po ang mga kamay na nagbibigay, naghahandog, Panginoon. Lord, sa aming pagbibigay, hindi po tikom ang aming mga kamay. Hindi po na kami naghihigpit ng sinturon, kundi malaya po kaming makapagbigay ng mga bagay na karapat-dapat namin ibalik sa iyo para magbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Diyos, dakilain ka, and this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen and amen. Naanyayahan ko pa, bawat isa na tayo po'y tumayo. Natapos ang ating paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. So, sa mga may Bible po, pakibukas po sa Matthew chapter 1 po, verse 23. Matthew chapter 1, verse 21 po pala. Dalawa po, bali tatlo pong verses po. Sa una po, Matthew chapter 1, verse 21 po, ito po ang sinasabi, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan at sa kanilang mga kasalanan. Then Matthew chapter 1, verse 23 naman po, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. At yung sa last po, buksan po yung ating Bible sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18 verse 8 po. Ito naman po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananabik sa kanya. Purihin po ang magkabasa ng salita ng Panginoon. Ayan po, no? So isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan po, excited na po ba para mamaya? Pero huwag niyo po muna isipin, alisin niyo po na sa mind niyo, sana makakuha ko ng electric pan, ng rice cooker, ano pa man. So by this time po, let's focus our mind po, no? Na ito po yung pinaka-the best na raffle item na matanggap natin yung salita ng Panginoon. Amen? So, by this time po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. But before that, let's pray to the Lord. Heavenly Father, we want to thank you for this moment na ang puso namin ay nagagalak dahil ikaw ay aming naranasan at ang presensya mo ay nasa aming Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na sa loob ng mga nagdaang panahon, araw, buwan, maging ang taong ito, O Diyos, kailanman, O Lord,
hindi mo kami pinabayaan. Kailan ng Panginoon, hindi mo kami iniwan. Ang iyong kabutihan ay siyang patuloy na nariyan para sa amin. Ang iyong biyaya, ang siyang nagbibigay sa amin ng daan para mabuhay at maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umaga pong ito, batid mo po ang puso ng bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang aming mga kakulangan, ano man po yung aming mga kasalanan, ano man, Panginoon, yung mga lapses po o failure sa buhay po namin, and sometimes we disappoint you in our lives. We ask for your forgiveness and cleansing, Panginoon, ang sabihin, O Lord, karapat-dapat po kami na tumanggap ng salita mo sa umaga pong ito. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming isipan, maging ang aming puso sa pag-aaral ng mga salita mo dahil ito po ay mahalaga sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na tanggalin yung mga distraction, yung mga kaabalahan sa aming isip. Ano man, Panginoon, yun naman ang aming isipan, Panginoon. At ikaw, O Lord, yung siyang maghari sa puso ng bawat isa. Patuloy po na hayaan po namin that we will prepare our room for you in our hearts, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, na as we celebrate this Christmas season, hayaan po namin muling isilang ang Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. At magkaroon kami ng kapayapaan at buhay na walang hanggan habang kami po ay narito sa lupa na naglilingkod sa iyo. Lord, let your word be spoken to us, Panginoon, sa umaga pong ito. Ang banal mong Espiritu ang siyang manguna, ang siyang mangusap, ang siyang mag-convict, ang siyang mag-correct, ang siyang mag-rebuke sa puso namin kung kinakailangan na, O Lord God. Alam po namin na hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili, maging ang ibang tao. Tanging ang salita mo lamang ang makapagbabago ng buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Let's prepare our hearts and mind, Panginoon, as we eat, Panginoon, yung spiritual food na tatanggapin po namin sa araw pong ito. Purihin ka, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Ayan po, no? Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Let's focus our mind and ears in listening to the Word of God. And the title of the message po na ating pag-usapan po sa umaga pong ito is Celebrating Emmanuel. You know, that God is with us. Amen po? Sabihin mo nga sa katabi mo, God is with us. Ito, no? Ang Diyos ay ating kasama, hindi lang po ngayon, kundi sa araw-araw po ng buhay natin. So, isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa Panginoon. And as we gather today po, as we celebrate this joyous Christmas po, no? Tayo po ay tinipo ng Panginoon at ang ating puso po ay punong-puno ng pagpapasalamat. At bakit po kasi namamangha tayo? Bakit tayo nagsa-celebrate? Kasi yung pinaka-center po, yung pinaka-core back why we are celebrating is because that the reality, na yung reality that God is with us. Amen? Ang Diyos po ay ating kasama. And sabi po dyan, the very name Emmanuel, ito po yung nagsasummarize ng essence ng Christmas. What is the purpose? Why we are celebrating Christmas is nagre-remind po sa atin na yung creator of the universe, yung lumikha po ng mundo, mas pinili na manahan sa atin. Amen? He chose to dwell among us. At ito pong ating salitang ito, yung Emmanuel o yung God with us, ito po ay matatagpuan natin in the book of Matthew. Meron po ba ako yan? Matthew 1:21, ayan. Sabi po dyan, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. So, ang word po na Emmanuel is come from the word Hebrew. Okay po, no? Actually, ito po ay kinumpound lang sa isang phrase. Okay po, no? That God with us, diba nakakamanghang salita. It's an amazing word. And it's a very precious word para sa atin, no? And I hope that the Lord will speak to us. Sana mangusap ang Panginoon sa puso po ng bawat isang narito. So as we think about the word Emmanuel, kung isipin po natin yung salitang Emmanuel po, no? At isipin natin yung pagdating ng Panginoon, no? Sa tatlong paraan.
no, for those people na precious talaga po sa harapan niya. So, ating tatalakayin po. Ayan. So, una, ayan. The word Emmanuel, ano pong ibig sabihin? God with us. Okay po, no? So, number one, He did come. Dumating nga siya. Okay po, no? So, the Lord Jesus Christ did come. Dumating na yung Panginoon. We remember the scripture po. Anong sabi sa Matthew 1:21? She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. Sabihin po natin, He will come. Okay po, no? So, He came into this world 2,000 years ago. Pero alam niyo nakakalungkot? Some people doubt. Marami po mga tao nag-aalinlangan na, talaga bang dumating yung Panginoon? Talaga bang dumating ng Diyos? Some people doubt that God, hindi siya naparito sa lupa. Di ba? So, isa ka ba doon sa mga hindi naniniwala? Taas po yung kamay ng mga hindi naniniwala na naparito ang Diyos. Okay ba? Bakit po? Because we see in this world, makikita po natin sa mundong ito na maraming tao ang hindi naniniwala that God came here on earth in the person of Jesus Christ. Okay po, no? Tandaan po natin, yung sanggol doon sa sabsaban na pinanganak sa Bethlehem, that God came into this world. Okay po, no? Naparito ang Diyos sa mundo to live and to die on the cross. He was buried on the third day, and then He rose again, and then He ascended into heaven. Maraming tao hindi po naniniwala doon. Pakitanong ngayon katabi mo, kapatid, naniniwala ka ba doon? Baka mamaya hindi, sabihin niyan hindi. Ay, nakakalungkot po, no? Okay po, no? There are many people who doubt. Maraming mga tao hindi naniniwala po sa bagay na to. And there are many people who do not believe. Maraming tao hindi naniniwala. But remember, we as a Christian, we believe. Amen? Tayo po bilang mga nampala, naniniwala tayo that Jesus did come to earth. Okay po, no? Alam niyo po, maging sa Bible, we found in the New Testament time, okay po, no? Nung after His resurrection, ano po nangyari? Yung mga disipulo, when they heard that Jesus was alive, pati yung mga babae na bumisita po doon sa tomb, sa kuweba, na kung saan nilibing ang Panginoon, nung sinabi ng mga babae sa mga disipulo, He's alive! At nakita namin siya, pero alam niyo po, may mga disipulo na hindi po naniniwala. Isa na po dun si Tomas, kaya nga siya tinaguri ang the doubter eh. Okay po, no? Si Tomas. Baka ikaw po ay isang Tomas, no? So, nakita po natin, no? Kaya nga hindi na nakakapagtaka, 2,000 years ago, until now, there are many people that do not believe that God came to this earth. Marami pa rin po mga tao. Okay. That God came here on earth in the person of Jesus Christ. Pero tandaan po na, kasi ang tingin nila, parang isa lang daw katha. Parang isang imahinasyon lang. Parang naisip lang ng tao. Parang isang pantasya lang po, no? Na nangyari. Okay po, no? So, because they do not believe that God literally came here on earth in the person of Jesus Christ, in Bethlehem pa, no? Okay po, no? So, maraming mga tao talagang hindi po naniniwala. Kahit lumipas na yung maraming panahon, marami pa rin po talaga. But listen po, ito naman ang mabuting balita, no? There are other people who have believed it. Amen? There are other people who have believed it. Alam, di kayo naniniwala? There are other people who have believed it. Amen? Naniniwala po tayo doon, mga kapatid. Kahit ilang siglo na po ang dumaan, nagdaang panahon sa ating buhay, there are people here on earth today who believe. Walang sagot. I will repeat. There are many people here on earth who believe. Amen? And it happened to
be I one of them. You are one of them. We are one of them na naniniwala. Amen? At salamat sa Panginoon. We thank God for it. Bakit po? Kasi isa ka sa mga naniniwala eh. Amen? Isa po tayo sa hindi nag-aalinlangan na ang Diyos ay naparito. Kumbaga, wala tayong, ano pong tawag doon, yung anino ng pagdududa. Okay po, no? Na ang Diyos ay talagang naparito sa lupa through Jesus Christ at wala tayong anino ng pagdududa in our mind about Jesus. Amen po, no? So, ano yung pagkakaiba? Why do some people do not believe and why there are people who believe? The answer is ganito po. Because nakilala mo siya. Amen? Natagpuan mo yung Panginoon. Nakipag-meet ka sa Panginoong Jesus. At naparito siya, kasama mo siya ngayon. He has come into your lives. At ano pa, diba? Siyempre, kilala natin siya. Literally, kilala natin yung Panginoon, no? And higit pa sa pagkakilala mo sa asawa mo, higit pa sa pagkakilala mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, higit pa sa pagkakilala mo sa loved ones mo, you believe. Amen? Naniniwala po tayo sa bagay po na yon. Bakit po? Kasi meron tayong intimacy na hindi mo pwedeng i-deny. Amen? Meron kang pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi mo siya pwedeng i-deny sa sarili mo. Amen? And we can see po mga kapatid, no? Pag-uusapan po natin why we believe that God came here on earth in the person of Jesus Christ 2,000 years ago at pag-uusapan po natin yung mga personal reasons. Okay? Sana totoo po ito, naranasan nyo na sa buhay nyo yung mga personal dahilan. Bakit kayo naniniwala na ang Diyos ay naparito? Una, He saved us from our sin. Amen? Niligtas tayo sa ating mga kasalanan, kapatid. Dumating nga siya para ano? He saved us to save us from our sin. First of all, tandaan po natin, bakit po siya ipinanganak? Para lang po magkaroon ng baby si Maria saka si Joseph? Hindi po. He was born to die. To save us from our sin. Yung first great announcement po doon sa sinabi in the book of Matthew 1:21, pakibalik nga po doon, no? Ayan, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sin. His people, kasama ka doon. God will save you from your sin. Alam niyo po, hindi lang naman sa word na yan eh. Sa Matthew 1:21, naging totoo. Saan po yan magiging totoo? Sa puso mo. Sa buhay po natin. Amen? Naging totoo po yan. Hindi lang po binanggit ng Bible. Bakit po? Because He has saved us from our sin. Alam natin yun. Amen? Yung katotohanan po talaga na hindi mo pwedeng i-deny. Na kailangan talagang panghawakan po natin that Jesus Christ has saved us from our sin. And thousands of people here on earth, napakaraming tao sa mundong ito, have the same experience. Kaya tatikin mo yung katabi mo, wow kapatid, ang tindi ng experience natin. Niligtas tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Amen? Jesus Christ, who did come here on earth, ang Panginoon sa Kristo na dumating po dito sa mundo, tandaan po natin, nagko-continue po siya sa kanyang ginagawa. Hanggang ngayon, mahaba ang kanyang kamay para iligtas ang bawat tao to save us from our sin. Kahit ilang siglo na po ang dumaan, even the century passed by, mga kapatid, no? Marami po mga tao nakakilala sa kanya, maraming mga naging testigo, nagpatotoo, that He is the living Christ. Siya ang buhay na Kristo na naparito and He touched our lives. Amen? Hinipo niya po yung buhay natin. Dineliver tayo mula sa condemnation of sin. Actually, hahatulan po tayo. Kung hindi po naman tayo ang Panginoon sa Kristo, baka
wala po tayo sa loob ng simbahan ngayon. Baka wala tayong kilala na Stephen ngayon. Baka wala tayong kilalang Gerald ngayon. Di ba? Alam niyo po, tinanggal na yung hatol sa atin. There's no condemnation of sin and there's no power of sin. Alam niyo po, lahat tayo, mga kapatid, no? Meron tayong, hahatulan tayo lahat eh. Di ba? Hahatulan tayo. Pero alam niyo po, yung mga tao, bakit tayo hahatulan? Kasi napakabigat ng kasalanan natin eh. Napakatindi po. Meron tayong kamalayan doon sa mga maling ginagawa natin, no? In every life, sa bawat buhay ng tao, alam niyo po, talagang nakakadurog. Kaya nga maraming mga tao, some people in the world, anong ginagawa nila? Iinom sila para takasan yung problema. They go to a party, di ba? Para ano po, para maibsan, mawala yung para hindi nila maalala yung kahihiyan ng kasalanan sa buhay po nila. Ano pa? Di ba? Tinatakasan talaga nila para hindi nila maramdaman. Pero alam niyo po mga kapatid, no? Lahat tayo merong tayong kamalayan patungkol sa kasalanan. And praise God, bakit po? Kasi tinanggal ng Panginoon yung bigat ng kasalanan na yun sa buhay po natin. Amen? Yung bigat ng kasalanan na po yun dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, di ba? We have no more conscience of sin. Kasi wala na tayong habol eh. Anong ginawa ng Panginoon? Jesus touch our lives. Talagang ang Panginoon, hindi po yung puso natin. Naniwala tayo sa Kanya, nagtiwala tayo sa Kanya, tinanggap natin siya, He washed our sins away. Hinugasan ng Panginoon yung ating kasalanan, and we are no longer under the condemnation of sin. Hindi na po tayo hahatulan ng Panginoon. Bakit po? Because our sins have been forgiven for Christ's sake. Sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. At sana, lagi po ating alalahanin yung bagay po na yan, no? No, we know He came on us. Naparito ang Panginoon because ano po nangyari? He has entered in our lives. Pumasok po siya sa buhay po natin at tayo po ay diligtas saan? Sa ating mga kasalanan. So tandaan po natin, He did come, dumating nga siya. Ano po yun? Una, because He saved us from our sin, and pangalawa, He gave us peace. When He came for the first time, nung siya po ay naparito, ano pong announcement sa Luke 2:14? Meron po ba dyan? Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. It means po, tandaan po natin na yung mga taong nagmamahal sa Diyos, hindi lang po kapayapaan ang matatanggap mo. Ano po? Maging yung kabutihan po ng Diyos. Basahin ko po in Pinoy version, kapayapaan sa lupa at sa mga taong nagpapasaya sa Diyos. Peace among men, good, who have good will toward God. Meron kang peace with God, meron kang kapayapaan na nanggagaling po sa Diyos, those who are right with Him. Doon sa mga taong matuwid po sa harapan ng Diyos, ano pong meron ka? Kapayapaan. Kasi yung kapayapaan po na binibigay ng mundo, 6 feet underground na po yun eh. Pero yung totoong kapayapaan po na binibigay ng Diyos, to those who are right with God. Ano po yun? Yung taong nagpapasaya sa Diyos. Ang hatid po niya ay kapayapaan. Bakit po? Because He is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipo po ng kapayapaan. So, there are many people po on this earth na bakit po meron silang malalim na kapayapaan. Hindi po dahil nasa ilalim na sila ng hukay, no? Okay po, no? Bakit there are many people on this earth who have a profound peace na talagang malalim yung kanilang kapayapaan. Bakit po? Because our sins are forgiven. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pinatawad ka na. Amen? Kaya nga tayo may kapayapaan eh. Kasi kung tayo po ay hindi pa pinatawad ng Diyos,
Di ba? At bakit po? Kasi ang Diyos nakakangiti na sa atin. Ang Diyos nakatingin na sa atin. Di ba? Tandaan po natin, bakit ka merong malalim na kapayapaan? Because we are right with God through Christ. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos pamamagitan po ni Kristo. Habang lumalakad tayo sa mundong ito, while we are walking here on earth, kapatid, alam niyo po, wala na tayong hatol. Hindi na tayo hahatulan. Hindi po katulad ng mga taong gumagawa ng masama. Takas sila ng takas. Kahit sila magtago, mahuhuli pa rin sila. Tama po, no? Tayo po, hindi na tayo makakapagtago sa Diyos. Amen? Kasi meron na tayong kapayapaan. We are being forgiven. Tandaan po natin, no? Ano pong sabi in Romans 8:1? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Bakit po? Kasi ikaw, isa ka doon sa hindi ka nakakatulan. Amen? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay po, no? For those whose faith is in Christ, na yung pananampalataya mo ay na kay Kristo. And next po, 2 Corinthians 5:19, that God was reconciling the world. Ayan po na pinanumbalik ng Diyos ang mundo sa Diyos, sa pamamagitan po ni Kristo, not counting people's sins against them. Hindi na po na binibilang yung kasalanan ng tao. And He has committed to us the message of reconciliation. Sa panahon natin ngayon, di ba? Patay na, sasabihin, ay may utang pa sa akin, hindi pa yan nagbayad. Di ba? Naaalala pa natin yung kasalanan ng tao, pero ang Diyos, sabi niya, He not counting people's sins against them. Ano po? Wala na daw pong condemnation to those who have faith in Christ Jesus. Sa mga sumasampalataya po sa Panginoong Kristo, wala nang hatol. Tandaan po natin, hindi ito isang imagination, ito po ay isang reality, kapatid, no? Na yung kung katulad ng ating physical bodies, katulad po ng ating physical na katawan, na totoo, hindi kayo hindi kayo immortal. Okay po, no? Nakahawakan niyo po ba yung katawan niyo? Okay po, no? So, tandaan po natin, katulad ng pagtingin mo sa salamin, nakita mo yung itsura mo. Alam niyo po, maraming mga tao, maraming mga Kristyano, we have peace because of the forgiveness. Dahil po sa kapatawaran na nakatanggap po natin. Tandaan po natin, no, yung pinakadakilang bagay na malaman po ng tao na yung kanyang kasalanan ay pinatawad. Amen? Hindi yung, ay, nanalo ako sa loto. Ay, meron akong bagong kotse. Hindi po. The greatest thing that the human can know is pinatawad po siya sa kasalanan. Binura na po yung kasalanan na yon. At hindi na po yung nag-e-exist sa mind ni God. Ano pong sabi, no? Malinaw. Not counting people's sins. Hindi na po niya, hindi pwedeng pagharap natin sa Lord. Diba? Bibilangin pa ng Lord yun. Hindi po. Once na tayo po pinatawad, hindi na po yung nag-e-exist sa mind ni God. Tandaan po natin that Jesus put away our sin. Amen? Tinanggal na po ng Panginoon yung ating kasalanan by sacrificing Himself. Binigay niyo po yung kanyang sarili and putting them away forever. Diba? Nakakamangha po, no? Nakakamangha po yung ginawa ng Diyos sa atin. Sana patuloy po natin ma-realize yung bagay po na yung katotohanan po na yung mga kapatid, no? And mga kapatid po, no? Hindi tayo pwedeng makatakas dun sa ebidensya na thousands upon thousands people. Napakarami na po mga tao po, no? 2,000 years ago.
nakalipas, nagkaroon sila ng ugnayan sa Panginoon Kristo. At ano pong dala niya? Nagbigay siya ng kapayapaan. Nagbigay siya ng katagumpayan. At ano po? Tinanggal yung hatol para doon sa kasalanan. Amen? Sa lahat ng mga tao na maniniwala po sa Panginoon. So, kung sasabihin natin, nung dumating ang Panginoon, nung gabing yon sa lugar ng Bethlehem, pinanganak ang isang sanggol, it was the greatest thing that ever happened. Yung pinakamagandang pangyayari, kaya nga po tayo, why we celebrate Christmas? Kasi we remember what happened on that night in a manger. A child was born. Isinay lang, naparito ang Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. Emmanuel. God came down and God is with us right now. Amen? Ang Diyos kasama mo. Palagi niyo pong paalala sa katabi mo, tapukin mo nga, baka mamaya nakakalimot na po yan. God is with us. God with us. Kasama po natin ang Diyos. Di ba? So, next po. Ayan. Kanina, He did come. Dumating na siya. Ngayon, He comes now. Dumating siya ngayon. Nandito po ngayon ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hindi lang po siya naparito 2,000 years ago. He lived a most outstanding life. Nagpagaling, gumawa ng himala, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. He came back in heaven. Hindi lang po yun. Pero alam niyo po ang katotohanan, He comes to us daily. Dumadating ang Panginoon sa atin sa araw-araw ng buhay natin. Para ano? To comfort us. He comes to us in spirit to comfort us, to strengthen us, to bless our hearts. Amen? Para pagpalain po yung ating mga puso. Para magkaroon tayo ng fellowship that is more blessed and intimate. More than your wife, more than your husband, maging ang anak sa magulang. Emmanuel, God is with us. Amen? Ang Diyos po ay kasama natin. He is with me, He is with you, He is with us right now. Amen? Kaya sabay-sabay po natin i-memorize, i-recite, He is with me today. Sabihin po natin, He is with me today. One more time, He is with me today. Kasama po natin ang Diyos ngayon. Amen? So, hindi na po natin kailangang bumalik doon sa 2,000 years ago para magkaroon lang tayo ng physical proof na talagang nabuhay ang Diyos, di ba? Bakit po? Kasi meron siyang His Spirit nakipag-ugnayan sa ating espiritu. Amen? Meron tayong contact, meron tayong ugnayan sa Kanya. The mind of God contacted in our mind. Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Yung soul ni God, His soul contacted in our soul. Amen? Nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya right now. At ito pa yung maganda eh. He lives within our heart. Amen? Nananahan po siya sa ating mga buhay ngayon, sa ating inner being, sa ating buong pagkatao, no? Kaya nga merong fellowship eh. Merong intimacy po sa atin ng Panginoon na hindi mo pwedeng i-deny. Amen? Hindi mo siya pwedeng i-deny sa sarili mo, kapatid. So, dumating siya ngayon para ano po? Next po. He came to give me life. Sabihin mo sa sarili mo yan. He came to give me life. He came to give us life. Ito po yung salvation. Amen? Ito po yung kaligtasan na binigay po natin. Alam niyo po, yung pagdating po ni Kristo sa puso natin, nagdala siya ng buhay. Kasi patay po tayo eh. Bakit po tayo patay? Bakit po tayo patay? Dahil po sa kasalanan. But He came to give us life. Alam niyo po, yung buhay na meron ka? God's life. Amen? Divine life. The life of Christ Himself. Buhay po mismo ni Kristo, yung buhay na meron ka ngayon. Okay po, no? Ito yung pinaka-amazing things. Ito po yung
po natin kapatid, the greatest thing that happened in us is that God gave His life. Binigay po mismo ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin. God's life. Alam niyo po, yung buhay na binigay ng nanay niyo nung ipinanganak kayo, hindi pa yan sapat. Hindi pa yan sapat for eternity. Hindi pa po yan sapat, kapatid, for a time na meron ka sa mundong ito. We need another kind of life. Ano po yun? That is God's life. Yung buhay ng Diyos na binigay niya po sa atin. Yan ang buhay. Amen? So tandaan po natin, what Jesus came to give. He came to give us life. Okay po, no? So ibig sabihin po, ang Panginoon, ang buhay na yan, meron na tayo. Amen? We have it now. We don't have to say, ay sana nung dumating yung Panginoon. Hindi po. Walang if. It just came. Di ba? Because we know na alam natin that Jesus comes to us every day. Araw-araw po nakakapiling po natin ng Diyos. Nananahan po siya sa atin. He comes to us every hour, every minute, every second. He is with us constantly. Marami po dyan nang iiwan. Pero ang Diyos hindi po nang iiwan. Amen? Lagi siyang kasama natin. He is ever with us. Ano pong sabi? He will never leave us nor forsake us. Amen? Pangalawa, dumating nga siya ngayon to be with me, to be with us. He came to be with us today. Literally po, no? God, tandaan po natin, no? And He is with us literally. Bakit po? Kasi nagiging aware tayo sa presence ni God eh. Aware po ba kayo sa presence ni God? Naranasan niyo po ba yung presensya ng Diyos sa bawat sandali po ng buhay niyo? May pagkakataon po ba sa buhay niyo na masasabi niyo iniwang kayo ng Diyos? Wala naman po. So, ibig sabihin, aware po tayo sa presence ni God. Natotoo po siya sa kanyang salita. Ano pong sabi sa Hebrews 13:5? Keep your lives free from the love of money. Mali po yung hindi ko na isulat yung dulo. But in the end po, ang nakalagay po dyan, for He will never leave us, nor forsake us. Yan po yung katotohanan. Tandaan po natin, sa oras na ikaw po'y nagpa-pray, sa oras na ikaw po'y nagwo-worship, sa oras na ikaw po'y nagbabasa ng Bible, sa oras na ikaw po'y nagpapatotoo, tandaan po natin, His presence is always with us. Amen? Sinasamahan po tayo ng Diyos. And we cannot deny that the living Christ is in us. Nananahan po sa atin ang buhay ng Kristo. At minsan po, masasabi mo sa sarili mo, I taste and see the goodness of the Lord. Sana masabi mo yun, no? Na nakita ko, nalasap ko yung kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kahit naman po sa oras na may mga problema po tayo, even in trials, even in hardship po mga kapatid, no? Tandaan po natin that the Lord Jesus is always there. Sabihin ka po natin, Emmanuel, God with us. Amen? Right now. Ulitin po natin, parang tinatamad po kayo, parang excited na kayong manalo ng electric pan po mamaya. Sabihin po natin, Emmanuel, God with us. Right now. Amen. Alam niyo po, there are thousands of people here on earth na talagang naka-witness po nun. Na ang Emmanuel, God with us, lagi pong nariyan. Amen. E yung reality, no? Hindi man po natin siya makita through our physical eyes. Okay po, no? But one day, through our eyes of the soul, makikita po natin ang Diyos. Yung kagandahan ng Diyos, our Savior, the Son of God, at tandaan po natin, pwede mong i-deny ang existence mo sa mundong ito, but you can never deny the existence of God in your life. The presence of God sa buhay po natin. Maging sa puso natin. Third thing po, ayan, malapit-lapit na po tayo kasi mukhang, ang tingin nyo na po sa akin, mukha na akong electric pan. Mukha na po akong rice cooker.
Yan. Pangatlo po, He shall come. Darating po siya muli. Ready na po ba kayo? Ready na po kayo mamatay? Joke lang po na. Darating po siya. I remind everyone, sa mga hindi pa po nakakaalam, He is coming again. Babalik po muli ang Panginoon. Our Lord is coming again. Ano pong sabi? Pero, I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Okay po, no? Nakakamangha po yung sinabi ng Panginoon when the Lord speak to this word. Tandaan po natin, ano pong sabi niya? However, when the Son of Man comes, okay po, no? Ibig sabihin po, He is saying that He is coming again. Babalik po siyang muli at siya po ay magsa-search. Maghahanap ng ano po, ng pogi, ng maganda, ng magaling, ng talentado. Tingnan po natin, no? He will be looking for something. Tandaan po natin yon. He will be looking for something. He will be deciding for something na precious po sa kanya. Ano po iyon? Pwede pong sumagot, pero wala pong price. Kasi naubos na po yung budget ko pang support at sa mga gawain. Ano po yung hinahanap ng Panginoon? Ano po? Wala pong sasagot. Ano po yung hinahanap ng Panginoon? What is it? He will be looking for faith. Yung pananampalataya. That the women and men of God, yung mga talagang kumikilala sa Panginoon, yung mga talagang nagtitiwala sa Panginoon, yung mga talagang nananampalataya sa Panginoon, He will be looking for men and women of faith. Yung may pananampalataya. Diba sa Google, pag may gusto kang hanapin na salita, anong gagawin mo? I-type mo and then search. Click mo na yung search. Ibig sabihin po, Jesus is the greatest searcher. Jesus is the greatest discoverer po. Alam niyo po, naghahanap siya ng mga tao, men and women, na ang puso po nila, na ang buhay po nila, merong ano po? Merong pananampalataya. Malinaw po yun, no? Sabi po dyan, no? Will He find faith on the earth? Makatagpo po kaya siya ng mga tao na merong pananampalataya when He comes on the second time, sa muling pagbabalik po ng Panginoon? Ano yung hahanapin yung precious thing? Ano po yung pinaka-precious na bagay po na yon? Yung faith in Him. Pananampalataya po sa Kanya. Alam niyo po, hindi siya maghahanap ng pera sa inyo eh. He is not looking for money. He is not looking for fame. Hindi siya maghahanap ng mga VIP, very important person, ng mga matalino. Tandaan po natin, kapatid, He is coming again. Ano pong hinahanap niya? To look for faith. Pananampalataya po. Tandaan po natin, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo, bis huwag po kayong mahiya. He will look for men and women who have faith in Him. Amen? Yung mga taong merong pong pananampalataya sa Kanya. When He was here on earth, the very thing, yung pinaka-precious lang na bagay na meron siya, na hinahanap niya, to find faith in Him. Yung merong pananampalataya po sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi even in the Bible, it happened eh. One day po in the Bible, sabi niya sa isang Gentile, ngayon naman ko nakakita ng ganyang pananampalataya. Doon sa babaeng inaagasan, sa babaeng may mga sakit, sabi niya, grabe katindi. Women, your faith is great. Pero yung mga disciple, sinabihan na, napakaliit naman ang iyong pananampalataya. So we're talking about faith.
ito'y nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Sa mga taong naniniwala po sa Kanya, sa mga taong naniniwala sa Panginoong Jesucristo, because from their heart, from your heart, from our heart, nagtiwala tayo sa Kanyang dugo. Amen? Sa Kanyang salita, we believe He came down, naparito po siya, and He will come again. Babalik po muli ang ating Panginoon. So tandaan po natin, kahit physically hindi po siya nakikita. Okay po, no? Pero even we do not see with Him in our physical eyes, pero ano pong nangyayari? We believe in our hearts. Naniniwala tayo sa ating mga puso. At ito po yung magbibigay ng karangalan po sa ating Panginoon and glorify His name. Tandaan po natin, He is looking for people who will trust Him. Isa ka ba doon sa nagtitiwala po sa Panginoon? Isa ka ba doon sa dumidepende sa Panginoon? Isa ka ba doon sa naniniwala na siya pong muli ay babalik? Para ano po? Para kunin na tayo. Huwag po muna ngayon. Pero tandaan po natin, kailangan nating paghandaan ang pagbabalik po ng Panginoon. Tandaan po natin, alam niyo po yung Panginoon. I just want to remind everyone na ang Diyos po, ang Panginoon, siya yung qualified para malaman kung ang mga tao po ba ay merong pananampalataya and to find people of faith. Because, bakit po? He came into this world. Siya po mismo na pa rin sa lupa eh. Okay po, no? And He lived a life of faith. Ang Panginoon, namuhay po siya sa mundong ito na merong pananampalataya. Ano pong sabi niya? When the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Yes. Makakatagpo po kaya siya ng ganito? May mga taong pananampalataya? Yes, ikaw po yun. Ikaw yung makatagpuan ng Panginoon. Pero ang tanong, mahanap niyo ba ito sa iyo? Yung pananampalataya po na yan. And don't forget that faith is a gift to us. Ang pananampalataya po ay regalo sa atin ng Panginoon. Ano pong sabi sa Ephesians 2:8? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of, ano po? God. So tandaan po natin, ano yung gift of God? Ano po yung gift of God? Ala, may kausap po ba ako? Ano po yung gift of God? Yung faith. Ayun po, malinaw, no? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Yung pananampalataya mo. Salvation also is the gift of God. Yung kaligtasan po. And salvation is by works. Ang salvation po ba dahil sa ginagawa mo sa loob ng simbahan? Hindi po. Ang salvation po through faith. So faith, it is a gift from God. Ito po ay regalo ng Diyos. So ibig sabihin po, kung meron kang pananampalataya ngayon, hindi yan nag-originate sa'yo. Hindi ikaw ang nag-create niyan. Hindi ikaw ang nag-invento niyan. Okay po, no? Kayo na po galing? Ibinigay po ng Diyos sa'yo yung pananampalataya po na yan. Bakit po? Kasi nireveal niya yung sarili niya sa'yo. Ipinahayag niya po yung sarili niya sa'yo. Para ano? Para maniwala ka. Amen? Kasi kung di mo pa magpapahayag ang Diyos sa'yo, di ka maniniwala. Kasi maraming tao, to see is to believe. Kailangan ko muna makita ito bago ko maniwala. Pero tayo po, ang perspective po natin, to believe is to see. Maniwala muna tayo bago po natin makita ang Diyos. Hindi tayo to see is to believe. Kaya nga tayo binigyan ng pananampalataya, no? Kahit hindi mo pa nakikita ang Diyos. Pero ano? Naniniwala ka. And that is faith. Malinaw po ba mga kapatid? Tandaan po natin, ang response na lang na kanino? Nasa iyo. The response was yours.
Pero tandaan po natin, Jesus is the one who give you faith. Jesus is the one who create faith in our heart. Siya po ang nag-create ng pananampalataya po sa puso natin, sa ating mga believers. So, tandaan po natin, kung naniniwala ka, ano po mangyayari? You can see it, you can recognize it, and you can find it. Our Lord Jesus Christ is the one who gives us faith. Ang Diyos po nagbigay ng pananampalataya. So now, dahil muling darating ang Panginoon, darating po siya muli, may mga tanong po. When will He come again? Kailan po kaya siya babalik po? Kailan po siya darating? Tandaan po, kailan kaya mangyayari po na muling babalik ang Panginoon? And ano po, when He will, kapag siya po ay bumalik muli, may masumpungan kaya sa atin na may pananampalataya. Sabi niya, He's coming back. Sabi niya po yan. Okay po, no? So, wala pong talagang exact date. Wala kasing timetable ang Lord eh. Diba? Katulad po ng isang magnanakaw. Hindi mo pwedeng sabihin, Kuya Stephen, magnanakaw ako sa bahay niyo ha. Kuya Gerard, papasukin ko yung rep niyo ha. Baka maraming pagkain. Ang Panginoon po, there's no timetable for Him when He returns. Kaya nga ang tanong, kailan po siya babalik? When He comes again, mula sa kanang kamay ng kanyang Ama, ito tandaan po natin, Jesus will seek men and women who have faith in Him. Bago man po siya dumating na muli, sana may masumpungan siyang pananampalataya sa bawat isa po sa atin. Amen? And dadalhin tayo, He will bring us in the throne of God in the heaven, no? So, tandaan po natin, when He comes, tandaan po na kailangan ang hinahanap ng Lord, merong pananampalataya. Where? Will He find faith on the earth? Saan naman? All over. Kahit wala pong sulok ang mundo, kasi bilog. Sa mga mayayaman, sa mga mahihirap, sa mga walang alam, sa may mga alam, sa may mga dakila, sa mga mabababa, sa iba't ibang klase ng tao, even sa ilalim ng dagat, maghahanap ang Diyos. Kahit sa mga palasyo, maghahanap ang Diyos ng ano po. He is looking for men and women who have faith in Him. Yung merong kung pananampalataya. And as we end this po, mga kapatid, as we conclude to, dalawang bagay po. Una, sa mga Christians. Wala pong Kristiyano dito. For the Christians, wala pa. Konti pa lang yung Kristiyano, mukhang mga unbeliever yung kasama natin ngayon. For the Christians, amen. If Jesus is with us, or Emmanuel, God with us, alam niyo po, kailangan maging tayo, yung ang tawag doon, yung parang mga batang walang inaalala. Pero tandaan po natin, kailangan maging maingat tayo sa kasalanan. Be outside of sin. Kailangan maging careful tayo as a child. Mga bata. Okay po, no? Ano po yun? Wala tayong inaalala. Yung mga bata, parang okay lang sila. Parang kung papansinin niyo po, parang wala silang iniisip na problema. Ganon din yung gusto ng Panginoon, no? Na we ought not to be anxious. Kasi ano po, bakit? Kasi yung katotohanan that God is with us. Pero minsan po mahirap talaga. Ako rin po as a pastor, napakahirap po, no? Na minsan nakakalimutan natin na ang Diyos kasama pala natin. If you and I are Christians, kung lahat tayo dito na nag-amen, at sinasabi natin tayo po ay Kristiyano, God is with us. Amen? Ang Diyos po ay ating kasama. Christ is with us. Kaya nga, kailangan tayo po yung mga bata na parang wala talagang inaalala. Amen? Pero tandaan po natin, those who are unsaved, those who are walang pananampalataya,
Diyos sa mga taong ito because they are lost. God have mercy on them. Kawaan po sila ng ating Panginoon. Tayo po na merong pananampalataya, ano pong kinakailangan natin gawin? Put our faith in Jesus Christ. Put our faith in Him. And through this Christmas season, mga kapatid, no? Tayo po, men and women, we must live in faith. Mabuhay po tayo sa ating pananampalataya. Worship Him. Rejoice in His great name, mga kapatid. Rejoice in His salvation. Maganak tayo sa kaligtasan po na binigay ng Panginoon. Today, right now, we put our faith in Jesus alone. Tanging ang Panginoong sa Kristo lamang po yung ating paniwalaan. And tignan po natin, from this day forward, recite po natin lahat po tayo dito. 1, 2, 3. Stand 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alam niyo po, when you read it, you claim it as a promise. Ano pong sabi? One more time. Romans 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alam niyo po, ito ay isang kontrata ng Diyos. God has put it as a contract. Anong kontrata? That He will save you. Na ililigtas ka po ng Panginoon. And if you are saved, sabihin mo sa Kanya, Lord, I want to die on myself. Gusto kong mamatay para sa aking sarili, para mabuhay para sa iyo. Amen? As we read it, as we claim it as a promise, as a contract with God, tandaan po natin, ang Diyos, mahaba ang kamay para iligtas po tayo. And that's why we celebrate Emmanuel, because we believe God is with us. The last po, Happy Christmas to all who know Emmanuel, God with us. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. We praise you and we worship you. We give you thanks and we honor you, Lord, sa oras po ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa salvation na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, because a child was born in the Bethlehem. He has been incarnated as a God na naparito sa lupa para abutin ang tao. Kaya Panginoon, salamat sa isang magandang balita that you came here on earth to save us from our sin. You came here on earth to give us peace. You came here on earth to give us hope and joy in our lives. And Lord, dalayan ko po, Panginoon, na sa oras po ito, as we claim the promise that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Panginoon, kung pangahawakan po namin ang pangakong ito, and if we are a Christians, if we are truly saved, tunay nga na pinagaharian na po kami ni Kristo sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, dalayan ko po, O Diyos, sa tuwing kami po'y nakakaranas ng sorrow, ng kalungkutan, ng kapighatian, ng mga problems and trials in our lives, we always remember and we always celebrate Emmanuel, meaning God with us. Lagi po namin kasama ang Diyos sa bawat sandali po ng aming mga buhay. At isang pangako at katotohanan na aming panghahawakan na hindi niya kami iiwan ni pababayaan man. Kaya Lord, tulungan niyo po kami to live as a carefree child na walang inaalala, walang kinatatakutan, walang iniisip because we believe that God with us. Lord, maraming salamat. And as we celebrate this Christmas season, we are celebrating the Emmanuel, the Son of God, who born into this world, died on the cross to save us from our sin. And on the third day, He rose again and He ascended into heaven, preparing a room for those whom we will find faith and believe in Him. Lord, mabilang po kami sa mga taong mayroong pananampalataya. Hindi kami mabilang doon sa mga taong hindi
reminding us that there's a child who was born to die on the cross to save us and give us life. Lord, salamat po dahil nakasapo namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Actually, Panginoon, we are condemned because of our sin, because of our transgression. Pero dahil sa iyong biyaya, Panginoon, nawala na yung hatol na yun. At malaya na po kami nakapagamuhay ngayon without the guilt and shame of our sins. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo. Today is the Lord's salvation for those who believe in Him. Lord, kung meron man po kami mga kasama right now na hindi pa tinatanggap yung offer mo na buhay na walang hanggan right now, dalayan ko po that you're going to speak to them, O God. Nang sa gayon, Panginoon, makilala nila na mayroong isang Diyos na binigay ang kanyang buhay para iligtas kami or ako sa aking kasalanan na di ko